Humahanggos na umupo si Balak matapos ang kanilang pag-ayensayo ni Kang Wu, saad pa ng Dambuhala Baboy Ramo na talagang napakalakas ng kanyang Demon King. Napansin naman ni Balak na may bumabagabag kay Kang Wu kaya't agad niyang tinanong kung ano ito. Sinabi ni Kang Wu na hindi niya gusto ang mga nangyayari, bukod doon hindi din niya inasahang ganoon kahirap i-handle ang kapangyarihan ni Mamon. Sa kabila niyon naman siya magawang matalo ni Balak gayong hindi pa niya napapalabas ang buong lakas. Pinagpawisan naman ng malamig si Balak nang hilingin ni Kang Wu na sabihin niya kung anong tingin niya sa naging laban nila. Sinabi ni Balak na bumalik sa pagiging dense ang demonic energy ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin, nang sumigaw si Kang Wu at itanong kina Lilith na nasa taas kung ano ang tingin ng mga ito. Nakangiting sinabi ni Lilith na hindi siya bihasa sa pakikipaglaban hindi gaya ni Balak kaya't hindi siya sigurado sa sasabihin. Bumaba ang tatlo sa tabi nila Kang Wu saka sinabi ni Lilith na isa lang ang sigurado niya, hamina ang pakikipaglaban ni Kang Wu at hindi maitatapat kay Mamon ang paggamit niya ng kapangyarihan nito. Alam ni Kang Wu na tama ang lahat ng sinabi ni Lilith at hindi niya magawang tapatan ang kakayahan ni Mamon, dahil na din gamit ni Mamon ang kapangyarihang ito sa loob ng ilang libong taon sa Hell. Ngunit upang malabanan si Lucifer desidido ang ating bida na magamit ang power of fire sa laban, kahit pa hindi kasing dalubhasa ng paggamit ni Mamon. Matapos ang mataas na pag-level up isang pamilyar na signal at lakas ang pumailan lang kay Kang Wu na matagal na niyang hindi nararanasan. Sinabi ni Kang Wu sa tatlo na magsanay ang mga itong kasama niya, na walang pagtutol naman nilang sinang-ayon naman nila. Sa kabilang banda tanong ni Balak kung bakit kailangan pa ni Kang Wu ang tatlo gayong naroon naman siya. Sagot naman ng ating bida na hindi pa bumabalik ang normal na lakas ni Balak at halatang tinitiis nito ang sakit habang patuloy sa paggalaw kanina. Matapos ang ginawang pagharang ni Balak noon sa kumakawalang demonic energy, halos maubos ang kanyang lakas kaya't sa kasalukuyan ay nahihirapan siyang makarecover. Halos ayaw namang magpakita ng kahinaan ang Baboy Ramo at pilit na kinakatwirang gagaling din siya sa loob lang ng ilang araw. Kinagat ni Kang Wu ang daliri saka inihagis kay Balak ang dugo mula sa sugat, utos pa niya na inumin ito ng dambuhalang Baboy Ramo. Agad namang tumanggi si Balak at sinabing hindi niya kailangan ng power of resurrection dahil mabilis lang siyang makakapag-recover, ngunit inis siyang sinikla ng ating bida sa kanyang katigasan ng ulo. Ayon sa ating bida kailangang magpalakas kaagad ni Balak upang makatuwang niya sa training. Halos mapaluha pa si Balak nang itanong niya kung plano ba nitong hayaan siyang mag-ensayo nang sila Echidna at Lilith lang ang kasama. Patakbong lumapit si Balak sa ating bida upang yakapin siya animoy batang humahagulgul pang sinasambit ang pangalan ng kanyang Demon King. Sa laki ni Balak ay naggulong-gulong pa ang dalawa habang sinasambit ni Balak na si Kang Wu lang ang paglilingkuran niya habang buhay. Nang matapos ang lambingan ng dalawa sinabi ni Kang Wu sa mga tauhan na may nais pa siyang hilingin sa mga ito. Sa kabilang banda 3 buwan na ang nakakalipas patuloy pa din sa pag-ayensayo si Sehun sa loob ng Guardian Hall Training Room. Matapos ang walang kain walang pahinga at walang tulog na pag-ayensayo sa loob ng 3 buwan, ay wala pa ding nagbago na kahit ano. Patuloy ang pagbagsak ni Sehun sa sahig at hindi man lang magawang iwas-iwas ang kanyang espada. Walang tigil ang kanyang pag-iyak at pagkadismaya sa sarili dahil sa nararanasan. Nang mailigtas niya si Kang Wu sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may pakinabang siya at kakayahan. Nung oras na yon inakala niyang magagagawa niya na ang matagal niya ng hanggal, at magiging kagaya ng hinahangaan niyang si Kang Wu. Ngunit ang inakala niyang malapit na niyang matupad ay napakalayo pala at malabong mangyari. Hindi niya na makita ang daan patungo sa hinahangaan niyang kapatid at puro kadiliman ang bumabalot sa kanyang daan. Sinubukang abutin muli ni Sehun ang kanyang espada ngunit nabigo na naman siya at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya mabilang pa. Napasubsob na lang sa sahig ang dating makisig na Sword Dragon sa pagkawalan ng pag-asa na makakausad pa siya mula sa matinding dagok. Napalingon naman si Sehun ng mad-inig ang tunog ng wheelchair ni Gaia, kasabay nun ang malumanay na pagtawag nito sa kanyang pangalan. Naglakad-lakad ang dalawa sa labas na pinagtatakan naman ni Sehun, ngunit wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng hiling ni Gaia. Ayon kay Gaia madaming pinagdadaanan si Sehun nitong mga nakaraan, ngunit sagot ni Sehun na ayos lang siya saka humingi pa ng tawad na kinailangan pang makita ni Gaia ang lahat ng iyon. Sinabi ni Gaia na noong nawala ang kanyang paningin at hindi na nakapaglakad pa, inakala niya din na wala na siyang kwenta at isa na lamang basura.
Inabot pa niya ang kamay ni Sehon sa kapilit na pinagagaan ang pakiramdam ng lalaki. Hiling ni Gaia na wag kakuhian ni Sehon ang kanyang sarili dahil alam niya ang bigat na nararamdaman nito. Nakakatawa mang isipin na sa kagaya niya manggaling ang pagpapalakas ng loob ni Sehon, inamin ni Gaia na ayaw niyang nakikitang nahihirapan si Sehon. Sa gitna ng madamdaming pag-uusap ng dalawa bigla na lang nagkaroon ng matinding liwanag sa harap nila, kasunod ang paglabas ng isang dambuhalang halimaw na mabilis na humablot kay Gaia. Umatake kaagad ang halimaw kaya't nag-aalalang sumigaw si Gaia nang tamaan nito si Sehon at tumilapon. Sinabi ni Balak na nagbabalat kayong kalaban na sa wakas ay nahanap na niya si Sehon, kasama niya ang dalawang kalansay na kawal habang ang gamalay ni Lilith ang nagsisilbi niyang buhok upang hindi makilala ni Sehon ang kanyang itsura. Nagpakilala si Balak bilang ang pinakatapat na alalay ni Satan na si Hugh Sharon. Sa kabilang banda nasa itaas ng puno ang ating bida at pinanunod ang pagsasagawan ng kanilang misyon. Natutuwa niyang sinabi na ang eksanang ito ang pinaka-perpekto upang ma-awaken si Sehon. Si Balak ang nagsisilbing kontrabida na siyang makakalaban ng protagonist, at ang mga undead na tinawag ni Velzahart na siyang pagdagdag effect sa eksena. Samantalang kaawa-awang sister-in-law ang role ni Gaia na mas lalong nagpa-intense sa eksena. Bago pa ang kaganapang ito nauna nang kinausap ni Kang Woo si Gaia tungkol sa kanilang gagawin. Nagdadalawang isip man ang babae na magsinungaling kay Sehon ngunit hindi na siya nakatanggi ng mapagtanto na ito ang tanging paraan upang makalaya si Sehon. Alam ng dalawa na hindi pisikal ang problema ni Sehon dahil matagal na panahon nang naghilom ang sugat nito, at mental problem na ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa din niya magawang gamitin ang kanyang espada. Habang isinasagawa ang kanilang plano inutos ni Kang Woo na takpan ni Balak ang bibig ni Gaia sakaling hindi nito makayanang magsinungaling. Ngunit nagkamali siya ng madinig ang nakakaawang pagsigaw ng paghingi ng tulong ni Gaia, saka tinawag pang nakakadiring demon si Balak. Sa sobrang husay ng pag-arte nito maging si Balak ay di maiwasang matulala na lang. Halos maubusan ng hininga ang ating bida nang sabihin ni Gaia na ang manyak na mga galami ni Balak ay may planong gawin na masama sa kanya. Na para bang nanunood si Kang Woo ng sinaunang palabas na ipinagbabawal sa mga batang manunood.